They demanded accountability and they sought immediate incarceration for these crooks. They called for the restoration of the death penalty, with a horde asking for their hanging, guillotining, and shooting them by a firing squad in public plazas. Others called for the abolition of Congress, while some suggested the establishment of a revolutionary government, which idea is getting some traction. Meanwhile, the head of state continues with his pretense at being aghast and angered at the corruption, ordering a large-scale investigation of the multi-billion looting in flood control projects that were either grossly inadequately constructed or finished with substandard materials, or worse, are non-existent, resulting in the destruction of properties and the loss of lives when the floods came rushing in. The order to investigate the anomalous flood control and infrastructure projects was unnecessary and a sophistry at his failure of governance. In his State of the Nation address, he admitted knowing of the corruption, of the bribes, of the SOPs, and named the 15 construction companies which cornered the government projects. This assumes that he had already made an investigation on those projects, which is not surprising because as president, he has all the resources at his command to discover these anomalies. He should now use his emergency powers given by the Constitution to protect the governed. He can and should do it. That is, if he is free from complicity and if he wants to redeem the political capital lost by his father and regained by him when he won the presidency which without a Duterte as his teammate, such political redemption could not have been achieved. Po natin ang mga ginawang mga mass demonstrations at mga rallies. At narinig natin ang mga kinaing ng taong bayan. At marami sa kanila ang humingi ng accountability na pagbayarin ng mga iwaling opisyalis sa kanilang ginawang pagnanakaw ng pera ng bayan. Marami sa kanila ang humingi ng pagbabalik ng kaparusahan ng kamatayan o death penalty. Hindi lamang ilan ang humihingi ng pagbitay sa kanila. Ang iba naman ay humihingi ng public shooting. Ibig sabihin, firing squad upang hindi pa marisan. At habang ang lahat ng ito ay nagagawin, ang presidente ng bansa sa kanyang pagbabalat kayo na wala siyang kinalaman dito sa mga katiwalian na ito. At nag-order pa siya ng pag-iimbestiga. Ngayong ang katotohanan, gaya ng mga paulit-ulit na nating paliwanag, hindi maaaring takasan niya ang responsibilidad. Sapagkat yung pera na ninakaw ay alam niya kung saan dapat ito ibibigay. Sapagkat yung National Expenditure Program or NEP ay ginagawa ng opisina ng DBM o Department of Budget and Management na nasa ilalim ng opisina ng Pangulo. At pag ito'y ginawa na, ang programang ito ay dumaraan sa kanyang kamay. Tinitingnan niya. Kaya alam niya kung anong alokasyon, gaano karaming pera ang dapat pumunta sa mga departamento at sa mga proyekto. At pag ito ay nakita niya na, ito ay binibigay sa Kamara de Representante upang mga kaalyado niya sa partido ang siyang sumuri nito at mag-ayos. At doon nagaganap yung mga tinatawag na insertions, yung wala doon sa nabasa niya, lalagyan nila. At pag ito inaipasa, binabalik sa kanya. Madalit sabi, pag naibalik sa Pangulo yan, alam niya kung ano mga dinagdag, alam niya yung mga mali, alam niya yung panggagalingan. Who are in danger areas. So that is I think taas ng General Appropriations Bill, General Appropriations Act. Sa madalit sabi, kung di niya pinirmahan yun, walang makukuha ang pera itong mga magnanakaw sa gobyerno. Meron siyang pinakitang pagdivito o pagtanggal. Pero yun parang wala pang 10%, parang pakitang tao nangyari. Kaya ang tao ay hindi naniniwala sa kanya. Sabi nga natin, sa harap ng ganitong
katiwalian. Malawak. Ang ating saligang batas ay binibigay siya ng kapangyarihan upang gumawa, pagdeklara ng mga emergency power, patupad niya. Maraming pwede siyang gawin. At siya ay dapat alam na ng mga abogado niya. Ang problema, kung hindi niya magawa yan, either mahina siyang presidente o kasama siya sa katiwalian. Kaya